You are nothing but a decorative vase in this house, Isabella. At ngayon, pasag ka na. Do you really think a woman as plain and boring as you deserves to stay in this mansion? Ang boses ni Leandro ay malamig pa sa hanging dumarating bago ang isang malakas na bagyo. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Ang bawat salita ay parang isang matalim na talim na humihiwa sa katahimikan ng kanilang hapunan. Sa mga sandaling iyon, mahigpit ang hawak ni Isabela sa isang malaking bandahado ng espesyal na humba. Ang putahing inilaan niya ang buong hapon para lutuin. Amoy na amoy pa ang bango ng star anise at tamis ng asukal na dahan-dahang kumatas sa karne. Ang paboritong pagkain ni Leandro sa loob ng 30 taon. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang perlas, ang regalong ibinigay ng lalaki noong ika-10 anibersaryo nila, at ang mesa ay napapalamutian ng mga sariwang bulaklak. Ngayong gabi, ang kanilang ika-30 taon bilang mag-asawa. Ngayong gabi, ang inaasahan niyang pagdiriwang ng katapatan ay nauwi sa isang malupit na pagbitay sa kanyang dangal. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga kamay. Ang bigat ng porselana ay tila naging kasing bigat ng isang bundok na dumadagan sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya si Leandro, ang lalaking sinuportahan niya mula noong wala pa itong kahit isang kusing hanggang sa maging CEO ng pinakamalaking kumpanya sa Cebu. Ngunit ang mukhang nasa harap niya ngayon ay hindi na ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng dambana. Ang mga matang dati ay puno ng pagsinta, ay puno na ngayon ng pandidiri. Isang malutong na tunog ng pagbagsak ang bumasag sa katahimikan. Hindi dahil sa onomatopeya, kundi dahil sa katotohanang bumitaw ang lakas sa kanyang mga braso. Ang bandahado ay humampas sa makintab na sahig na gawa sa Italianong marmol. Ang putahing pinaghirapan niya ay kumalat, tila isang madilim na mantsa sa gitna ng karangyaan ng kanilang tahanan. Ngunit hindi ang pagkain ang nasayang, kundi ang 3 dekada ng kanyang buhay na ibinuhos niya sa isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Leandro, anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Isabela ay isang mahinang bulong, tila isang mitya ng kandila na malapit ng hipan ng hangin. It means, I'm done with you, Isabela. Sagot ni Leandro habang may kinukuha sa kanyang mamahaling suit. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa, sa tapat mismo ng plato ni Isabela. Those are the annulment papers. I already filed it. At wag mo nang subukang lumaban dahil lahat ng pirma mo ay nandyan na. Your medical records, your history of being mentally unstable, lahat iyan ay nakaayos na sa korte. Bago pa makasagot si Isabela, isang tunog ng takong ang narinig mula sa hagdanan. Isang mas bata, mas maputi, at mas sopistikadong babae ang bumaba. Si Samantha, ang anak ng makapangyarihang politiko na madalas makasama ni Leandro sa mga business meetings. Nakasuot ito ng isang mapulang sutla na tila nang uuyam sa simpleng kasuotan ni Isabela. Don't make this harder for yourself, Tita Isabela. Sabi ni Samantha na may mapait na ngiti. Lumapit ito kay Leandro at humawak sa braso nito, isang pagpapakita ng pag-aari na parang isang sampal sa mukha ng tunay na asawa. Leandro needs a woman who can stand beside him in the world of politics. Hindi yung amoy kusina at walang alam, kundi magbilang ng mga lumang gamit. You're mentally sick, remember? You need rest. A very long rest away from here. Naramdaman ni Isabela ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay tila punong-puno ng bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkabigla na tila nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang kanyang isipan ay bumalik sa mga gabing hindi siya natutulog para lamang asikasuhin ang mga gamit ni Leandro, sa mga sakripisyong ginawa niya noong nagsisimula pa lamang sila
sa isang maliit na apartment sa gilid ng dagat. Ang lahat ng iyon ay itinapon sa isang iglap dahil lamang sa ambisyon at bagong pagnanasa. I'm giving you 1 hour to pack your things. Patuloy ni Leandro. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon na parang nagbabasa lamang ng isang kontrata. Only your personal belongings. Everything in this house, pati na ang mga alahas na suot mo ay pag-aari ng Calderon Corporation. You have nothing, Isabela. In the eyes of the law, you are a stranger here. Tumingin si Isabela sa paligid ng silid na tinawag niyang tahanan sa loob ng 30 taon. Ang bawat kanto, ang bawat kurtina, ang bawat alaala ay biglang naging banyaga at mapanganib. Ang kanyang dibdib ay sumikip, isang matinding hapdi na tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging masakit, isang bingi na hiyaw ng kanyang nawawalang pagkatao. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Hindi niya tiningnan ang sobre, hindi niya tiningnan ang 2 taong nasa harap niya na tila mga buwayang handang lumamon. Sa halip, ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumampi sa locket na nakasabit sa kanyang leeg. Ang tanging bagay na hindi galing kay Leandro, ang tanging pamana ng kanyang ina na tila biglang nagbigay ng isang kakaibang init sa kanyang balat. Lalabas siya ng bahay na ito, hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil ang hanging nasa loob ay hindi na kayang langhapin ng isang malinis na kaluluwa. Isang tanong lang, Leandro. Wika niya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Bagkus ay puno ng isang malalim na pait. Noong sinasabi mo sa akin na mahal mo ako habang itinatayo natin ang kumpanyang ito, kailan doon nagsimula ang kasinungalingan? Hindi sumagot si Leandro. Tumalikod lamang ito at hinalikan si Samantha sa noo, isang huling paglapastangan sa kanilang sumpaan. Habang naglalakad si Isabela patungo sa pintuan, bitbit ang isang lumang maleta na halos walang laman, ang ulan sa labas ng Cebu ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ng tubig sa bubungan ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kadiliman at lamig, isang boses sa loob ng kanyang puso ang nagbulong. Ito na ba ang dulo ng lahat? O ito ang simula ng isang pagbubukas na hindi kailanman inakala ng mga taong nagtaksil sa kanya? Habang sumasara ang malaking gate ng mansyon ng mga Calderon, naiwan si Isabela sa gitna ng kalsada, basang-basa, mag-isa, at tila burado na sa mundo. Ngunit ang hawak niyang locket ay patuloy sa pag-init, tila isang liwanag na naghihintay na magliyab sa gitna ng unos. Paano kaya mabubuhay ang isang pusong pinatay na ng sariling pamilya? At ano ang sikretong nakatago sa vegan na naghihintay na muling mabuhay? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Isabela ay tila libu-libong maliliit na karayom na nagnanais na burahin ang kanyang pagkatao mula sa kalsadang iyon. Nakaupo siya sa isang malamig na semento sa labas ng isang saradong tindahan. Ang kanyang kaisa-isang maleta ay basang-basa na rin sa tabi niya. Sa refleksyon ng tubig sa kalsada, nakita niya ang isang babaeng hindi niya halos makilala. Magulo ang buhok, maputla ang labi, at ang mga matang dati ay puno ng liwanag, ay tila mga uling na lamang na namatay sa gitna ng unos. Hindi ang lamig ng gabi ang nagpapanginig sa kanya, kundi ang boses ni Leandro na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang masakit na paulit-ulit na kanta na nagsasabing siya ay baliw, na siya ay walang silbi, na siya ay isang anino na lamang sa sarili niyang buhay. Kinaumagahan, sa gitna ng panginginig ng kanyang katawan, sinubukan ni Isabela ang huling baraha ng kanyang pag-asa. Nagtungo siya sa tapat ng paaralan ng kanyang kaisa-isang anak na si Bianca. Naniniwala siya na sa kabila ng lahat, ang dugong nagbibigkis sa kanila ang magliligtas sa kanya. Ngunit bago pa siya makalapit sa gati, huminto ang isang mamahaling sasakyan
ang sasakyang binili ni Leandro para sa debut ng kanilang anak. "Bianca, anak!" Ang sigaw ni Isabela ay puno ng pait at pananabik. Humakbang siya palapit. Ang kanyang maruming damit ay kapansin-pansin sa gitna ng mga mararangyang magulang at estudyante. Lumabas si Bianca mula sa sasakyan, ngunit sa halip na yakap, isang malamig at nandidiring tingin ang sumalubong kay Isabela. Kasunod ng dalaga ay si Leandro na agad na humawak sa balikat ng anak na tila pinoprotektahan ito mula sa isang mapanganib na hayop. "Mom, please, just stop making a scene." Ang boses ni Bianca ay puno ng hiya at inis. Hindi niya matingnan ang kanyang ina sa mga mata. "Dad told me everything." Sabi niya, "Lalong lumalala ang condition mo. You need to go to the hospital. Hindi yung gumagala ka dito at pinapahiya mo ako sa harap ng friends ko." "Anak, hindi totoo yun. Pinagkakaisahan nila ako ng papa mo." Pagmamakaawa ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding sakit. "Ninanakaw nila ang buhay ko, Bianca. Please, maniwala ka sa akin." "Enough of this, Isabela." Singit ni Leandro. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng kamandag. Tumingin siya sa mga taong nagsisimula ng magbulungan sa paligid. "See what I mean, Bianca? Your mother is not herself. Guard, please. Malayo niyo ang babaeng ito sa anak ko. She's unstable and she might hurt someone." Ang bawat salita ni Leandro ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang lakas ni Isabela. Ang makita ang sariling anak na tumatalikod at sumasama sa lalaking sumisira sa kanya, ang pinakamasakit na uri ng kamatayan. Isang kamatayang hindi humihinto ang pagtibok ng puso. "You're not my mom anymore." Huling hirit ni Bianca bago pumasok sa loob ng gate. "Ang mom ko ay hindi ganito kagulo. Please leave us alone." Naiwan si Isabela na nakatayo sa gitna ng kalsada. Pinapanood ang paglayo ng tanging dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat ng hirap sa loob ng 30 taon. Ang bawat bulong ng mga tao sa paligid, ang bawat mapanghusgang tingin ng lipunang dati ay yumayukod sa kanya, ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Naglakad siya palayo nang walang direksyon hanggang sa makarating siya sa isang maliit na karinderya. Doon, sa isang nakabukas na telebisyon, nakita niya ang kanyang sariling mukha. Ang balita ay tungkol sa trahedya ng pamilya Calderon, ang paghihiwalay ng tanyag na CEO sa kanyang asawang may malalang sakit sa pag-iisip. Ang headline sa screen ay malinaw at malupit. "The Fallen Queen of Cebu, Mental Breakdown or Midlife Crisis?" Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog ng pagsuko na kalaunan ay naging isang matigas na determinasyon. Naramdaman niya ang init ng laket sa kanyang dibdib, tila muling nagpapaalala na mayroon pa siyang isang huling kanlungan, hindi sa marangyang syudad ng Cebu, kundi sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Kinuha niya ang ilang piraso ng barya sa kanyang bulsa, ang huling natitirang pera mula sa kanyang tinatagong ipon bago siya pinalayas. Sapat na ito para sa isang tiket ng bus patungong Hilaga, patungong Vigan. Habang umaandar ang bus palayo sa Cebu, pinanood ni Isabela ang mga ilaw ng syudad na dahan-dahang naglalaho sa kanyang paningin. Ang bawat kilometrong nadaragdag sa layo ay tila pagpunit sa mga pahina ng kanyang lumang buhay. Iniwan niya ang kanyang pangalan, ang kanyang anak, at ang kanyang dangal sa mga kamay ng taong nagnanais na sirain siya. Ngunit habang nakasandal ang kanyang ulo sa bintana ng bus, naramdaman niya ang malamig na metal ng susi sa loob ng kanyang locket. Isang lihim na hindi alam ni Leandro. Isang lihim na itinago ng kanyang ina sa loob ng 50 taon. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang amoy ng dagat ng Cebu ay napalitan ng amoy ng lumang kahoy at mga kalsadang gawa sa bato. Ang Vigan ay naghihintay kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan na tanging siya lamang ang makakapagpaamo. Mahanap kaya ni Isabela ang katarungang
Ipinagkait sa kanya sa isang bahay na puno ng mga anino? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang susi sa kanyang leeg ay hindi lamang para sa isang lumang baul, kundi para sa isang kapangyarihang kayang magpabagsak sa buong kaharian ni Leandro? Ang bawat pag-ugoy ng bus sa mahabang biyahe patungong Hilaga ay tila isang dambuhalang duyan na nagnanais na patulugin ang nagdurusa na isipan ni Isabela. Sa loob ng sasakyang yon, sa gitna ng mga estrangherong mahimbing na naglalakbay, nararamdaman niya ang kanyang sarili bilang isang kaluluwang ligaw. Wala siyang dalang kahit anong mahalagang ari-arian, maliban sa isang maletang puno ng mga luma at basang damit at ang nag-aapoy na hapdi sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan niya ang nagbabagong anyo ng kapaligiran sa labas ng bintana, mula sa matatangkad na gusali ng syudad patungo sa malalawak na palayan ng Ilocos, ay unti-unti ring nagbabago ang timpla ng kanyang alaala. Ang amoy ng maalat na dagat ng Cebu ay dahan-dahang napapalitan ng amoy ng tuyong lupa at sariwang damo. Sa kanyang isipan, narinig niya ang malambot na tinig ng kanyang ina, si Doña Elena. 10 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw ito, ngunit ang mga huling salita nito ay tila isang sumpa na ngayon lamang nagkakaroon ng linaw. Isabela, kapag dumating ang araw na tila wala ng liwanag sa iyong paligid, bumalik ka sa pinagmulan mo. Ang lupang tinuntungan ng iyong mga ninuno ay hindi ka pababayaan. Noon, binaliwala ni Isabela ang mga salitang yon. Masaya siya sa piling ni Leandro, nakalubog sa rangya at kapangyarihan. Ngunit ngayon, sa kanyang pagkakalugmok, ang mga salitang yon ang nagsisilbing tanging pisi na nagdurugtong sa kanya sa mundo ng mga buhay. Madaling araw nang huminto ang bus sa terminal ng Vigan. Pagbaba ni Isabela, ang malamig na simoy ng hangin ay agad na yumakap sa kanyang nanunuyong katawan. Ang katahimikan ng paligid ay nababasag lamang ng ritmo ng mga hakbang ng ilang taong nagsisimula ng magtrabaho at ang paminsan-minsang tunog ng mga gulong ng kalesa na dumadaan sa malalayong kalsada. Ang bawat pagtama ng kuko ng kabayo sa semento ay tila isang mahinang tibok ng puso ng isang lunsod na matagal nang natutulog. Naglakad siya ng walang katiyakan patungo sa Calle Crisologo. Ang mga kalsadang gawa sa bato ay tila nagkukwento ng mga nakaraang dantaon. Ang mga dambuhalang bahay na bato na nakatayo sa magkabilang panig ay tila mga bantay na tahimik na nagmamasid sa kanyang pagbabalik. Sa ilalim ng mahiyain pangliwanag ng bukang liwayway, ang bawat kanto ay pamilyar, ngunit may dalang kakaibang kaba. Huminto siya sa tapat ng isang malaking gate na gawa sa makapal at kinakalawang na bakal. Ang gate ay napapalibutan ng makakapal na baging at mga halamang ligaw na tila nagnanais na itago ang anuman ang nasa loob nito mula sa mapanuring mata ng mundo. Sa itaas ng arko ng gate, may isang kupas at halos hindi na mabasa na plaka na gawa sa tanso. Dahan-dahang lumapit si Isabela. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawi ang mga dahon na nakatakip sa plaka. Doon, sa ilalim ng dumi at kalawang ng panahon, ay nabasa niya ang isang salitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Montelirio. Ito ang tahanan na kinalimutan na ng panahon. Ito ang mansyong palaging inilalarawan ng kanyang ina bilang isang lugar ng kapangyarihan at lihim. Ang malaking bahay na nasa loob ng bakuran ay nakatayo pa rin ng buong tatag sa kabila ng mga bitak sa pader at mga bintanang gawa sa kapis na tila mga matang nakapikit. Naramdaman ni Isabela ang bigat ng susi sa loob ng kanyang locket. Ang metal nito ay tila sumasabay sa init ng kanyang balat. Alam niya na ang pagpasok sa pintuang ito ay hindi lamang nangangahulugan ng pagkakaroon ng matutuluyan. Ito ay ang pagpasok sa isang nakaraang matagal nang ibinaon, isang nakaraang may sapat na lakas upang baguhin ang kanyang hinaharap.
habang nakatayo siya sa harap ng naglalakihang mga pader ng mansyong Montelirio. Isang anino ang dahan-dahang gumalaw mula sa madilim na beranda ng ikalawang palapag. Isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa itaas, naghihintay kung kailan niya gagamitin ang susing hawak niya. Sino ang naghihintay sa loob ng abandonadong mansyong ito? At handa na ba si Isabela na harapin ang mga multo ng kanyang dugo na tila mas nakakatakot kaysa sa mga taong sumira sa kanya sa Cebu? Huwag kang matakot, anak. Ang bahay na ito ay may alaala at ikaw ang hinihintay nito. Ang boses na yon ay galing sa isang matandang babae na dahan-dahang lumabas mula sa likod ng malalaking haligi ng beranda. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng mga ulap at ang kanyang muka ay isang mapa ng mga linyang dala ng katandaan at karunungan. Nakasuot siya ng isang kupas ngunit malinis na barot saya at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang lampara na nagbibigay ng mahiyaing liwanag sa madilim na pasilyo. Nana Rosa? Ang bulong ni Isabela ay tila isang panalangin. Si Nana Rosa, ang dating katiwala ng kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya bago siya dinala ng tadhana at ambisyon sa malayo at malamig na yakap ng Cebu. Sa isang saglit, ang lahat ng pader na itinayo ni Isabela sa kanyang puso, ang pader ng pagtitiis, ng hiya at ng galit, ay gumuho. Tumakbo siya patungo sa matanda at yumakap dito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng isang taong sa wakas ay nakauwi na. Nandito na ako, Nana. Wala na akong matuluyan. Tinapon ako ng sarili kong asawa. Hikbi ni Isabela, ang kanyang muka ay nakabaon sa balikat ng matanda na amoy tuyong dahon at sampagwita. Shh! Tahan na, Isabela. Alam ko, naramdaman ko ang iyong pagdating sa bawat paghampas ng hangin sa mga bintana. Sagot ni Nana Rosa habang hinahaplos ang buhok ng babaeng itinuring niyang anak. Ang mansyong Montelirio ay hindi kailanman nakakalimot sa kanyang tunay na may-ari. Halika, pumasok ka. Kailangan mong kumain at magpahinga. Sa loob ng mansyon, ang bawat hakbang ni Isabela sa sahig na gawa sa Naara ay naglalabas ng isang mahinang hinaing mula sa kahoy, tila binabati siya ng bahay sa kanyang pagbabalik. Ang paligid ay puno ng mga dambuhalang kagamitan na natatakpan ng puting tela, tila mga multo ng nakaraang karangyaan. Ngunit sa kabila ng alikabok, nararamdaman ni Isabela ang isang uri ng proteksyon na hindi niya naramdaman sa malamig na pader ng mansyon ni Leandro sa Cebu. Kinabukasan, habang tinutulungan ni Isabela si Nana Rosa sa paglilinis ng bakuran, isang insidente ang muntik ng magpabagsak sa kanyang mahinang katawan. Dahil sa puyat at kakulangan ng kain, biglang nagdilim ang kanyang paningin habang nagbubuhat ng isang timba ng tubig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at sa isang segundo, inasahan niyang tatama ang kanyang muka sa matigas na semento. Ngunit bago pa mangyari iyon, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Isang matitigas na bisig ang yumakap sa kanyang baywang at naramdaman niya ang init ng katawan ng isang lalaki na pumigil sa kanyang pagbagsak. Careful! Mukhang hindi ka pa kumakain ng maayos, miss. Ang boses ay baritono, malalim, at may halong pag-aalala. Dahan-dahang imulat ni Isabela ang kanyang mga mata. Ang sumalubong sa kanya ay ang mukha ng isang lalaki na nasa kanyang mga huling bahagi ng 40 o unang bahagi ng 50. Mayroon siyang magaspang ngunit kagalang-galang na anyo. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng sarili nitong mga sugat. Ngunit may kasamang kakaibang talino at malasakit. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong, ngunit may awtoridad sa kanyang bawat kilos. Ay Mateo Alcantara, pakilala ng lalaki habang dahan-dahang tinutulungan si Isabela na maupo sa isang upuang kahoy sa ilalim ng puno ng mangga.
Pasensya na sa panghihimasok. Ako ang abogado at kaibigan ni Nana Rosa. Madalas akong dumaan dito para tingnan ang kalagayan ng mansyon. Salamat, attorney. Alcantara, mahinang tugon ni Isabela habang inaayos ang kanyang sarili. Nakaramdam siya ng isang kakaibang kilig na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi ang kilig ng isang dalagita, kundi ang pakiramdam ng isang babaeng muling nakaramdam ng tunay na respeto mula sa isang lalaki. Ako si Isabela. Isabela Montelirio. Hindi niya ginamit ang apelyidong Calderon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, binigkas niya ang kanyang tunay na pangalan ng may dangal. Montelirio, pag-uulit ni Mateo, habang mataman siyang tinitingnan. I've heard so much about you from Nana Rosa, but more than that, I've heard about what's happening in Cebu. Balita ang kaso niyo ni Leandro Calderon. Tumigas ang mukha ni Isabela. Kung narito ka para kaawaan ako, Attorney Mateo, huwag na lang. Hindi ako narito para kaawaan ka, Isabela. Seryosong sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay tila bumabasa sa kaluluwa ng babae. Narito ako dahil alam ko ang pakiramdam ng mawala ng lahat dahil sa katotohanan. At narito ako dahil ang mansyong Montelirio ay hindi lamang isang lumang bahay. Ito ay isang tanggulan at kailangan mo ng isang kakampi para mabuksan ang mga pintuan nito. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay nabasag ng isang motorsiklo ang huminto sa labas ng gate. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at may dalang isang opisyal na dokumento. Mabilis itong lumapit at isinuksok ang papel sa siwang ng gate bago mabilis na umalis. Pinulot ni Mateo ang papel at binasa ito. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa matinding galit. Ano yon, Mateo? Kuryosong tanong ni Isabela, bagamat may kaba na sa kanyang dibdib. Isang notice of foreclosure at writ of possession, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na digmaan. Pinapalakad na ni Leandro ang legal na proseso para kunin ang mansyong ito mula sa iyo. Sinasabi rito na dahil ikaw ay idineklarang mentally incompetent, ang lahat ng ari-ari ang nakapangalan sa iyo, pati na ang minana mo sa iyong ina, ay nasa ilalim na ng kanyang pangangasiwa bilang iyong legal guardian. Naramdaman ni Isabela ang lamig na muling gumapang sa kanyang likuran. Hindi pa tapos si Leandro. Nais nitong ubusin pati ang huling piraso ng kanyang alaala. Maari ba niyang gawin iyon? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalayob sa determinasyon. Sa papel, oo, pero hindi niya alam na ang mansyong ito ay may itinatagong arkibo na hindi kailanman naisama sa anumang legal na dokumento. Isabela, kailangan nating mahanap ang susi ng arkibo ng mga Montelirio bago sila makapasok dito. Napahawak si Isabela sa locket sa kanyang leeg. Ang init nito ay tila naging isang mitya. Paano kung ang kaisa-isang bagay na magliligtas sa kanya ay siya ring magiging dahilan para malantad ang mga pinakamadilim na sikreto ng mga makapangyarihang tao sa bansa? At kaya ba niyang harapin ang galit ni Leandro kapag nalaman nito na ang baliw na asawang itinapon niya ay may hawak na ngayon ng kanyang leeg? Ang bawat sulok ng mansyong Montelirio ay tila isang malaking sugat na pilit ibinabaon sa limot. Ngunit ang notice of foreclosure na hawak ni Mateo ay tila isang asin na ibinubudbud dito. Sa loob ng silid-aklatan na puno ng amoy ng lumang papel at alikabok, nakatayo si Isabela sa harap ng dambuhalang larawan ng kanyang ina. Ang mga mata ni Doña Elena sa painting ay tila sumusunod sa kanya, puno ng mga lihim na tanging ang tamang panahon lamang ang makakapagbunyag. Hindi natin hahayaang makuha ito ni Leandro. Isabela, ani Mateo. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim ng paninindigan. Ang mansyong ito ay hindi lamang semento at kahoy. Ito ang iyong huling depensa.
Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Kapag naisagawa nila ang writ of possession, mawawalan na tayo ng pagkakataong mahanap ang ebidensyang magpapabagsak sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ni Isabela ang locket sa kanyang leeg. Ang init nito ay hindi na lamang galing sa kanyang balat. Tila may sarili itong pintig. Naalala niya ang mga hapon noong bata pa siya, kung paanong ang kanyang ina ay madalas huminto sa harap ng isang partikular na bahagi ng pader. Hinahaplos ang ukit ng isang rosas na gawa sa matigas na kahoy na kamagong. "Dito, Mateo," bulong ni Isabela. Lumapit siya sa dambuhalang istante ng mga libro sa gilid ng painting. Sa likod ng mga makakapal na libro tungkol sa batas at kasaysayan, nahanap niya ang maliit na ukit ng rosas. Sa tulong ni Mateo, dahan-dahan nilang itinulak ang mabigat na istante. Walang anumang tunog ng pag-inggit dahil ang mga riles nito ay tila na panatiling maayos sa loob ng maraming dekada. Sa likod nito ay bumukas ang isang makitid na pintuan na gawa sa bakal at ang isang butas sa gitna nito ay perpektong sukat para sa susi na nasa loob ng locket ni Isabela. Nang ipasok ni Isabela ang susi at paitasin ito, naramdaman niya ang isang mekanikal na paggalaw sa loob ng pader. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Naglalabas ng isang bugso ng hangin na amoy tinta, tuyong katad at kasaysayan. Ito ang arkibo ng mga Montelirio. Sa loob ng silid na yon, ang mga dingding ay puno ng mga cabinet na gawa sa bakal. Bawat isa ay may petsa at mga pangalan ng mga pamilyang makapangyarihan sa bansa. Ito ang The Book of Debts. Hindi lamang mga utang sa salapi, kundi mga utang sa dangal, mga lihim na kasunduan, at mga dokumentong kayang magpayanig sa gobyerno. Mabilis na naghahanap si Mateo sa mga file hanggang sa mahulog ang kanyang paningin sa isang folder na may tatak na Calderon Montelirio Trust, 1995. Binuksan ni Isabela ang folder at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Doon, sa mga lumang dokumento, ay nakita niya ang pirma ni Leandro Calderon. Ngunit hindi ito simpleng kontrata. Ipinapakita rito na ang unang kapital na ginamit ni Leandro para itayo ang kanyang kumpanya sa Cebu ay nanggaling sa isang ilegal na paglilipat ng pondo mula sa kaban ng mga Montelirio na hindi alam ni Doña Elena. Magnanakaw, bulong ni Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Simula pa lang, ninanakaw na niya ang lahat sa akin. Ang tiwala ng ina ko, ang pera ng pamilya ko, lahat ng tagumpay niya ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Hindi lang iyan, Isabela. Dagdag ni Mateo habang binabasa ang isa pang papel. Ipinapakita rito na ginamit niya ang mga lupain ng Montelirio bilang kolateral sa mga pautang na kailanman ay hindi niya binayaran. He manipulated the records to make it look like your mother gave him the power of attorney. This is estafa, falsification of public documents, and plunder. Sa gitna ng kanilang pagtuklas, narinig nila ang isang malakas na paghampas sa bakal na gate sa labas ng mansyon. Kasunod nito ay ang ingay ng mga boses ng mga lalaking tila may pilit na pinapasok. Mabilis na sumilip si Nana Rosa mula sa bintana at tumakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay maputla sa takot. Isabela, Mateo, narito na sila. Ang mga tauhan ni Leandro, kasama nila ang mga pulis at mga taong mula sa munisipyo. Pilit nilang binubuksan ang gate. Naramdaman ni Isabela ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi pa nila natatapos makuha ang lahat ng dokumento at narito na ang kaaway sa kanyang pintuan. Tiningnan niya si Mateo at sa mga mata ng abogado, nakita niya ang isang babala. Hindi tayo pwedeng lumabas na dala ang mga ito, Isabela. Ituturing nilang ninakaw natin ang sarili mong pagmamay-ari, sabi ni Mateo. Kailangan nating itago ang mga ito at harapin sila ng walang takot. Hahanap tayo ng paraan para mailabas ito ng legal. Habang ang tunog ng pagkawasak ng kandado ng gate
ay umaalingaw-ngaw hanggang sa loob ng silid-aklatan. Tumayo si Isabela ng tuwid. Ang takot na kanina ay nagpapakaba sa kanya ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hinawakan niya ang folder na naglalaman ng katotohanan at isinuksok ito sa isang lihim na compartment sa ilalim ng istante. Nana Rosa, Mateo, buksan niyo ang pinto. Utos ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila nagmula sa kanyang mga ninuno. Hayaan niyo silang pumasok. Gusto kong makita kung gaano kakapal ang mukha ni Leandro na tapakan ng bahay na ito pagkatapos ng lahat ng ninakaw niya. Habang bumubukas ang malaking pintuan ng mansyon at pumapasok ang mga lalaking may dalang mga armas at dokumento, nakatayo si Isabela sa tuktok ng hagdanan. Ang crazy ex-wife na itinapon ni Leandro sa Cebu ay wala na. Ang nakatayo sa harap nila ay ang huling heredera ng mga Montilirio, handang makipagtuos sa sinumang mangahas na agawin ang kanyang kaharian. Ngunit sa gitna ng mga tauhan ni Leandro, isang pamilyar na boses ang narinig ni Isabela. Isang boses na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso sa takot. Ma'am, anong ginagawa mo rito? Si Bianca, ang kanyang anak, ay kasama ng mga taong nagnanais na palayasin siya. Paano kakayanin ni Isabela na labanan ang kanyang asawa kung ang sarili niyang anak ang nagsisilbing sandata laban sa kanya? At ano ang gagawin ni Mateo upang protektahan ang babaeng dahan-dahan nang nagpapatibok sa kanyang sugatang puso? Ang titig ni Bianca ay higit na mas malamig kaysa sa hanging humahampas sa mga bintana ng mansyong Montilirio. Sa pagkakatayo ni Isabela sa tuktok ng hagdanan, tila siya isang reynang hinuhubaran ng korona sa harap ng kanyang sariling nasasakupan. Ang presensya ng mga pulis at sheriff sa kanyang bulwagan ay nakakatakot, ngunit ang presensya ng kanyang anak sa panig ng mga ito ang siyang tunay na pumapatay sa kanyang kalooban. Mom, please, huwag mo nang pahirapan ang lahat. Ang tinig ni Bianca ay puno ng pagod at awa na hindi kailangan ni Isabela. Lumapit ang dalaga, ngunit hindi para yumakap. Dad is only doing this for your own good. Sabi ng doktor, kailangan mo ng professional care. Ang mansyong ito, luma na, marumi, at delikado para sa kondisyon mo. Kondisyon? Mapait na tanong ni Isabela habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad na pilit inaagaw sa kanya. Ang tanging sakit ko, Bianca, ay ang pagmamahal ko sa ama mo na naging dahilan ng pagkabulag ko sa katotohanan. At ngayon, pati ikaw, binulag na rin niya. Stop talking like that! Sigaw ni Bianca na tila napikon sa sinabi ng ina. You're delusional. Dad loves us. He built everything for us. At ikaw, anong ginawa mo? You just stayed home while he conquered the world. Ang mga salitang yon ay tila sampal na dumapo sa pisngi ni Isabela. Bago pa siya makasagot, humakbang pasulong ang sheriff, hawak ang papel ng foreclosure. Mrs. Calderon, kailangan niyo nang lisanin ang property na ito ngayon din. May utos ang korte na ilipat ang ownership kay Mr. Leandro Calderon bilang guardian ninyo. Akmang hahawakan ng sheriff ang braso ni Isabela upang puwersahin itong lumabas nang biglang humarang ang isang matipunong katawan sa pagitan nila. Si Mateo. Don't you dare touch her. Ang boses ni Mateo ay mababa, kalmado, ngunit may talim na nagpatigil sa sheriff. Hindi ito sigaw, kundi isang babala ng isang mabangis na hayop na handang manila. Sino ka naman? Asik ng sheriff. Ako ang legal counsel ni Mrs. Isabela Montilirio. Sagot ni Mateo sabay labas ng kanyang ID at hinarap ang sheriff ng mata sa mata. At kung marunong kang magbasa ng batas, sheriff, alam mong labag sa rules of court ang pagpapatupad ng writ of possession sa oras ng gabi,
lalo na at may bagyong paparating. Unless you want me to file an administrative case against you and your men for grave misconduct and oppression right now? Natigilan ng sheriff. Tiningnan niya ang labas kung saan nagsisimula nang humagupit ang malakas na hangin at ulan. Alam niyang dehado sila sa teknikalidad. Binibigyan ko kayo ng 24 oras. Duro ng sheriff kay Mateo bago bumaling kay Isabela. Bukas, pagtila ng ulan, kakalad ka rin namin kayo palabas dito kung kinakailangan. Bago tumalikod si Bianca, tiningnan niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon. May halong lungkot at pagkalito sa kanyang mga mata. Ngunit ang impluwensya ng kanyang ama ay masyadong malakas. Sumama ka na lang sana sa amin, Mom. You're making a mistake. Nang makaalis ang mga sasakyan at muling sumara ang mabigat na pinto ng mansyon, doon lamang bumigay ang tuhod ni Isabela. Napaupo siya sa isa sa mga baitang ng hagdan at sa unang pagkakataon, humagulgol siya ng walang pigil. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay humalo sa tunog ng kulog sa labas. Hindi siya nilapitan agad ni Mateo. Hinayaan muna niya itong ilabas ang laso ng sakit. Sa halip, nagtungo si Mateo sa kusina, kung saan naghihintay si Nana Rosa. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Mateo kay Isabela, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang aroma ng barako ay pumuno sa malamig na hangin ng bulwagan. Umupo siya sa tabi ni Isabela. Hindi masyadong malapit para maging mapanghimasok, ngunit sapat ang lapit para iparamdam na hindi ito nag-iisa. Inom ka muna, alok ni Mateo. Tinanggap ni Isabela ang tasa. Ang init ng porselana sa kanyang nanginginig na mga palad ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Nakita mo ba ang tingin niya sa akin, Mateo? Ang sarili kong anak, tingin niya sa akin ay baliw. Hindi siya ang may kasalanan, Isabela. Biktima rin siya ng manipulasyon ni Leandro. Malumanay na sagot ni Mateo. Humigop ito ng kape bago tumingin sa malayo. Tila binabalikan ang sariling nakaraan. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng pamilya dahil sa pagtayo sa tama. 10 taon na ang nakalilipas, isa akong piskal. Ipinakulong ko ang anak ng isang senador dahil sa panggagahasa. Ang kapalit? Tinanggalan ako ng lisensya, sinunog ang bahay ko, at iniwan ako ng asawa ko dahil natakot siya sa gulo. Sabi niya, masyado raw akong matapang para sa sarili kong kapakanan. Napalingon si Isabela kay Mateo. Sa liwanag ng lampara, nakita niya ang mga pilat hindi sa mukha ng lalaki, kundi sa mga mata nito. Ito ang dahilan kung bakit ito narito. Ito ay alyansa ng mga sugatan. Paano ka bumangon? Tanong ni Isabela. Tumingin si Mateo sa kanya at sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang salita. Ngunit may isang pangako ng pagdamay na nabuo sa pagitan nila. Hindi pa ako bumabangon, Isabela. Sagot ni Mateo sa mahinang boses. Ngayon pa lang, sa tulong mo. Dahil nakikita ko sa iyo ang tapang na akala ko ay nawala na sa akin. Dahan-dahang ipinatong ni Mateo ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Isabela na nakahawak sa tasa. Ito ay isang simpleng haplos. Walang mali siya, ngunit punong-puno ng respeto at proteksyon. Sa gitna ng bagyo, naramdaman ni Isabela ang isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang yaman sa Cebu. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Isang text message mula sa isang unknown number. Nang basahin niya ito, nanigas ang kanyang panga at biglang nabitawan ang hawak niyang tasa. Crash. Nabasag ang tasa sa sahig at ang mainit na kape ay kumalat. Anong nangyari? Kabadong tanong ni Isabela. Ipinakita ni Mateo ang mensahe. Maikli lang ito, ngunit sapat para patigilin ang tibok ng puso ni Isabela. Sayang ang lumang bahay. Masyadong maraming kahoy. Madaling lamunin ng apoy kapag may aksidenteng nangyari ngayong gabi. Kasabay ng pagbasa nila sa mensahe, naamoy nila ang isang pamilyar at nakakatakot na amoy na sumusuot
Sa ilalim ng pintuan, ang masangsang na amoy ng gasolina. Mula sa labas, sa gitna ng ulan, nakinakita nila ang isang mabilis na liwanag ng apoy na sumiklab sa gilid ng hardin. Hindi hihintayin ni Leandro ang bukas. Kung hindi niya makuha ang bahay, susunugin niya ito kasama ang lahat ng ebidensya at kasama sila. Kung hindi ka mapupuksa sa kahihiyan, mapupuksa ka sa Abo Isabela. Doon ka naman nababagay, sa limot. Ang mga salitang ito mula sa huling mensahe ni Leandro ay tila isang sumpa na dahan-dahang nagkakatotoo. Ang masangsang na amoy ng gasolina ay hindi na lamang isang banta. Ito ay naging isang realidad na bumabalot sa bawat hininga ni Isabela. Ang liwanag ng apoy mula sa labas ay hindi nagbibigay ng pag-asa, kundi nagpapakita ng anino ng kamatayan na gumagapang sa mga dingding ng Mansyong Montelirio. Sa gitna ng nagsisimulang gulo, ang unang naisip ni Isabela ay ang kaligtasan ni Nana Rosa. Ang matanda ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, tulala at nanginginig, habang pinapanood ang usok na sumusuot sa mga siwang ng dambuhalang pintuan. Ang tasa ng kape na ibinigay ni Mateo ay wala na, ngunit ang init ng natapong likido sa kanyang paa ay hindi na niya nararamdaman dahil sa matinding takot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Mateo, si Nana Rosa, sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay napaos sa kapal ng usok. Nandito ako. Hawakan mo ang kamay ko, Isabela. Ang boses ni Mateo ay naging sandigan sa gitna ng kadiliman. Mabilis itong kumilos. Hinubad ang kanyang polo shirt upang ibalot sa mukha ni Isabela para hindi ito makalanghap ng masyadong maraming usok. Ngunit sa halip na tumakbo patungo sa bintana, pabalik na tumakbo si Isabela sa silid-aklatan. Isabela, saan ka pupunta? Mamamatay ka rito. Sigaw ni Mateo habang pilit na inaabot ang matanda. Ang arkibo, Mateo, ang katotohanan. Ang hiyaw ni Isabela ay puno ng desperasyon. Hindi niya hahayaang lamunin ng apoy ang tanging ebidensya na magpapabagsak kay Leandro. Hindi niya hahayaang muling manalo ang kasinungalingan. Sa loob ng silid-aklatan, ang init ay tila nagmumula sa bawat sulok. Ang mga dila ng apoy ay dahan-dahang gumagapang sa mga kurtinang pelus at sa mga istante ng lumang libro. Ang bawat paglagutok ng nasusunog na kahoy ay tila hiyaw ng kanyang mga ninuno. Sa gitna ng naglalababo na paningin, nahanap ni Isabela ang lihim na compartment. Gamit ang kanyang mga kuko, pilit niyang binuksan ang kahoy hanggang sa makuha niya ang makapal na folder. Isinuksok niya ito sa loob ng kanyang baro, malapit sa kanyang puso. Eksakto sa pagtalikod niya, isang dambuhalang poste ng kisame ang bumagsak sa gitna ng silid. Ang paghampas nito sa sahig ay nagdulot ng malakas na pagyanig at nagpaulan ng mga baga sa paligid. Isabela? Naramdaman ni Isabela ang isang malakas na hila. Si Mateo. Binuhat siya nito sa mga bisig nito na tila ba wala siyang bigat, habang ang kabilang kamay ni Mateo ay umaalalay kay Nana Rosa patungo sa likurang pintuan ng mansyon. Nang makalabas sila sa gitna ng ulan, tumambad sa kanila ang isang tanawing dudurog sa puso ng kahit sinong Montelirio. Ang mansyong naging simbolo ng kanilang dangal sa loob ng mahigit 100 taon ay nilalamon na ng naglalakihang apoy. Ang ulan ay tila walang lakas para apulahin ang galit ng mga nagnanais itong burahin. Mula sa malayo, nakita ni Isabela ang isang itim na sasakyan. Nakababa ang bintana nito. Doon, nakita niya ang mukha ni Leandro. Walang emosyon, parang nanonood lang ng isang pelikula habang humihit-hit ng sigarilyo. Sa tabi niya ay si Samantha, na tila natutuwa sa ganda ng apoy wasoy na tumutupok sa nakaraan ni Isabela. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, dahan-dahang itinaas ni Leandro ang kanyang kamay at sumaludo ng may panunuya bago pinaharurot ang sasakyan palayo. Hayop ka, Leandro? Ang bulong ni Isabela ay nalunod sa tunog ng naglalakihang apoy. Napaluhod si Isabela sa maputik na lupa.
Ang kanyang damit ay punong-puno ng uling at putik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga kamay ay may mga paso. Si Nana Rosa ay umiiyak sa tabi niya, habang si Mateo ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga kamao nito ay nakakuyom sa tindi ng galit at awa. Sa mga sandaling iyon, ang imahe ni Isabela sa harap ng nasusunog na mansyon ay ang definisyon ng isang taong wala nang natira. Sa paningin ng mundo, siya ay isang baliw na babaeng sinunog ang sariling tahanan sa gitna ng kanyang breakdown. Wala na, Mateo. Wala na ang lahat. Pagtangis ni Isabela habang nakatingin sa naglalakihang apoy. Dahan-dahang lumapit si Mateo at lumuhod sa putikan para pantayan ang tingin ni Isabela. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng babae. Pilit itong pinapaharap sa kanya. "Mali ka, Isabela," ani Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na nagpapatigas sa kalooban ng babae. "Mayroon ka pa ring natitira. Hawak mo ang arkibo at higit sa lahat, hawak mo ang iyong buhay. Akala ni Leandro ay pinatay ka niya ngayong gabi. Ang hindi niya alam, ang apoy na ito ang magsisilbing hudyat ng iyong muling pagsilang." Tumingin si Isabela kay Mateo. Sa gitna ng ulan at apoy, nakita niya ang isang liwanag sa mga mata ng abogado na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. "Anong gagawin natin?" tanong ni Isabela. "Magtatago tayo. Papalabasin nating namatay ka sa sunog na ito," sagot ni Mateo. "Hahayaan nating magpakasaya si Leandro sa kanyang tagumpay. At habang iniisip niyang ligtas na siya, unti-unti nating kukunin ang bawat hibla ng kanyang kapangyarihan hanggang sa wala na siyang mataguan." Naramdaman ni Isabela ang folder na nakadikit sa kanyang dibdib. Ang init nito ay hindi na nanggagaling sa apoy, kundi sa isang matinding kumpas ng hustisyang naghihintay na maipatupad. Paano kaya magagawa ni Isabela na magpanggap na patay sa harap ng sarili niyang anak na si Bianca? At sapat ba ang mga dokumentong hawak niya para tibagin ang isang imperyong itinayo sa loob ng 30 taon ng kasinungalingan? Patay na ang babaeng naging anino ng iyong tagumpay, Leandro. Ngayon, ang abo niya ang magsisilbing pataba sa lupang tatayuan ng iyong bagong kaharian. Ang balitang ito sa telebisyon ang bumati kay Isabela sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa isang kumbento sa labas ng Maynila. Ang boses ng news anchor ay tila isang malupit na biro habang ipinapakita sa screen ang nagbabagang labi ng mansyong Montelirio. Sa ilalim ng balita ay may nakasulat, "Yumaong asawa ng CEO na si Leandro Calderon, hindi na natagpuan ang labi sa matinding sunog sa Vigan." Nakatitig lamang si Isabela sa maliit na screen. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Ang sakit na naramdaman niya noong gabi ng sunog ay napalitan na ng isang uri ng lamig na tila yelo sa kanyang mga ugat. Sa tabi niya, si Mateo ay seryosong nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mga dokumentong nakuha nila mula sa arkibo. "Tingnan mo, Isabela," ang mahinang tawag ni Mateo habang inilalapag ang isang pahayagan. Sa front page ay makikita si Bianca, umiiyak habang inaalalayan ni Leandro sa harap ng isang walang lamang kabaong. "Ginagamit niya ang kamatayan mo para makuha ang simpatya ng publiko bago ang kanyang inaugurasyon bilang bagong Secretary of Economic Affairs. He is turning your death into a political stepping stone." Naramdaman ni Isabela ang isang matinding panginginig sa kanyang dibdib. Ang makita ang kanyang anak na naglulubid ng luha para sa isang libing na gawa-gawa lamang ng lalaking pumatay sa kanya sa paningin ng mundo ay isang uri ng torture na hindi kayang ilarawan ng salita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang takbuhin si Bianca at sabihing buhay siya. Ngunit alam niyang iyon ang magiging katapusan ng kanilang plano. Hayaan mo siyang magdiwang, Mateo.
Ang boses ni Isabela ay malamig, walang bakas ng emosyon, dahil ang bawat luhang pinalalabas niya ngayon ay babalik sa kanya bilang baha na lulunod sa kanyang ambisyon. Dahan-dahang lumapit si Mateo kay Isabela. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng babae, isang simpleng galaw na nagbibigay ng lakas at katiyakan. Sa loob ng kumbentong yon, sa pagitan ng amoy ng kandila at lumang kahoy, naramdaman ni Isabela ang tibok ng puso ni Mateo na tila sumasabay sa kanyang determinasyon. "Handa ka na ba?" tanong ni Mateo. "Nakaayos na ang lahat. Ginamit natin ang mga account sa Switzerland na nakatago sa arkibo ng mga Montelirio. Hindi alam ni Leandro na ang pamilya mo ay may mga dormant funds na hindi na isama sa probate ng ina mo. Gagamitin natin ang pangalang M-Investor para bilhin ang mga shares na dahan-dahang ibinibenta ng mga kasosyo ni Leandro na natatakot sa kanyang agresibong expansion. Gawin mo, Mateo. Ubusin mo ang bawat piraso ng kontrol na mayroon siya." Tugon ni Isabela. Lumipas ang mga linggo. Habang ang mundo ay naniniwalang si Isabela Montelirio ay isa ng alaala, isang bagong puwersa ang dahan-dahang lumalamon sa Calderon Corporation. Sa bawat board meeting, nararamdaman ni Leandro ang isang hindi nakikitang kamay na humahadlang sa kanyang mga desisyon. Isang misteryosong investor ang bumibili ng bawat share na lumalabas sa merkado. Isang hapon, habang nasa loob ng kanyang marangyang opisina sa Cebu, hinarap ni Leandro ang kanyang sekretarya nang may matinding galit. Ang tunog ng kanyang kamao na humampas sa mesa ay naging hudyat ng kanyang lumalalang takot. "Sino ang M-Investor na ito? Bakit hindi niyo mahanap ang mukha niya?" Sigaw ni Leandro. "Halos 30% na ng kumpanya ang hawak niya. Sino ang nagbibigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa aming internal movements?" Hindi alam ni Leandro na sa isang maliit na opisina sa Maynila, nakaupo si Isabela. Suot ang isang elegante, ngunit simpleng itim na terno. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa monitor ng computer. Sa tulong ni Mateo, unti-unti nilang binabaklas ang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatagumpay, isang mensahe ang dumating sa computer ni Mateo. Ito ay mula sa isang private investigator na kinuha nila para bantayan si Bianca. "Isabela, may problema," ani Mateo. Ang kanyang mukha ay biglang binalot ng pag-aalala. "Si Bianca. Balak siyang ipakasal ni Leandro kay Marcus, ang kapatid ni Samantha. It's a political alliance to secure Leandro's seat. Bianca is being forced into it, and she's being kept under house arrest in a villa in Tagaytay." Ang pluma sa kamay ni Isabela ay dahan-dahang nabitawan. Lumikha ito ng isang mahinang tunog sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagkubkob niya sa kumpanya ay para sa katarungan, ngunit ang kaligtasan ng kanyang anak ay usapin ng kanyang kaluluwa. Hindi niya pwedeng gawin iyon, bulong ni Isabela. Gagamitin niya ang sarili niyang anak gaya ng paggamit niya sa akin? May hinala si Leandro na may nagaganap na hindi tama. He is accelerating his plans. Dagdag ni Mateo. Kung kikilos tayo para iligtas si Bianca, malalantad ang katotohanang buhay ka. Mawawala ang element of surprise natin sa board meeting sa susunod na linggo. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana kung saan ang langit ng Maynila ay dahan-dahang nagiging kulay ube sa paglubog ng araw. Sa isang panig, ang katarungang matagal niyang hiningi. Sa kabilang panig, ang anak na tumalikod sa kanya, ngunit biktima rin ng parehong halimaw. Anong pipiliin ni Isabela? Ang ganap na pagbagsak ni Leandro o ang kaligtasan ng anak na naging dahilan ng kanyang pinakamasakit na sugat? At ano ang gagawin ni Mateo kung ang desisyon ni Isabela ay maglalagay sa kanilang dalawa sa panganib? Ang isang ina ay handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak, kahit na ang anak na yon ang siyang nagdala
nang mitya sa kanyang sariling tahanan. Ang mga salitang ito ay tila isang mapait na bulong sa isipan ni Isabela habang nakatitig siya sa larawan ni Bianca na kuha ng kanilang investigador. Sa loob ng madilim na silid sa Maynila, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na asul na sinag mula sa monitor ng computer. Nakikita niya si Bianca, maputla, malayo ang tingin, at nakakulong sa likod ng matatayog na pader ng isang villa sa Tagaytay. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang hiyas, ay ginagawa na ngayong barya ni Leandro sa sugal ng kapangyarihan. Naramdaman ni Isabela ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang puso. Ito ang hapdi na mas matindi pa sa init ng apoy na tumupok sa mansyong Montelirio. Ito ang hapdi ng isang inang nakikitang nagdurusa ang kanyang bunga sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya. Hindi ko siya pwedeng pabayaan, Mateo. Ang boses ni Isabela ay isang mahinang panginginig, puno ng determinasyong hinaluan ng luha. Kahit anong galit ko sa kanya, anak ko pa rin siya. Hindi ko kayang itayo ang katarungan ko sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, ang tunog ng kanyang marahang paglakad sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang tinitiyak na ritmo. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Isabela. At pagkatapos ay dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na kamay ng babae. Alam ko, Isabela, iyan ang pinagkaiba mo kay Leandro. Malumanay na sagot ni Mateo. Ang kanyang baritonong boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Si Leandro, nakakakita lamang ng mga gamit na pwedeng pakinabangan. Ikaw, nakakakita ka ng mga taong dapat mahalin. At iyan ang dahilan kung bakit narito ako. Hindi lang para sa kaso, kundi para sa'yo. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa mga mata ni Mateo, nakita ni Isabela ang isang uri ng katapatan na hindi niya naramdaman sa loob ng 30 taon. Hindi ito ang mabulaklak na salita ni Leandro na puno ng pangako, ngunit hungkag ang laman. Ito ay ang tahimik na paninindigan ng isang lalaking handang sumuong sa bagyo kasama niya. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang magkabilang kamay ni Isabela. Ang init ng kanyang mga palad ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa mga nanlalamig na daliri ng babae. May plano ako, Isabela. Hindi natin kailangang pumili sa pagitan ng hustisya at ng iyong anak. Gagamitin natin ang pagtitipon sa Tagaytay para sa ating huling hakbang. Pero kailangan mong maging matatag. Sa oras na magpakita ka, wala nang balikan ito. Handa na ako, Mateo. Tugon ni Isabela. Ang kanyang tinig ay naging matigas na parang nara. Tapos na ang panahon ng aking pagtatago sa anino. Kung kailangang sunugin ang huling tulay sa pagitan namin ni Leandro upang mailigtas si Bianca, gagawin ko. Sa mga sumunod na araw, ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na dumadaloy sa orasang kristal. Habang si Leandro ay abala sa paghahanda para sa kanyang double victory, ang kanyang inaugurasyon at ang kasal ni Bianca na magpapatibay sa kanyang alyansa sa mga Alcacid, si Isabela naman ay abala sa paghahanda ng kanyang sariling armas. Hindi ito baril o patalim, kundi mga dokumentong nagpapatunay ng bawat ilegal na transaksyon, bawat pekeng lagda, at ang katotohanan tungkol sa sunog sa Vigan. Isang gabi, bago ang nakatakdang kasal, habang ang ulan ay malungkot na tumatama sa bintana ng kanilang tinataguan, nahanap ni Isabela si Mateo sa beranda. Ang lalaki ay nakatanaw sa malayo. Ang anino nito ay tila isang bantay na walang pot. Mateo, tawag ni Isabela. Lumapit siya at tumayo sa tabi nito. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Maaari ka namang mamuhay ng tahimik, ngunit mas pinili mong itaya ang lahat para sa isang babaeng halos hindi mo kilala. Humarap si Mateo sa kanya. Ang liwanag mula sa loob ng silid ay nagbibigay ng madilim na anino sa kanyang mukha.
ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malinaw. Sabi ko sa iyo, Isabela, akala ko ay patay na ang pangarap ko para sa katarungan. Pero nang makita kita sa vegan, suot ang basang damit at bitbit ang iyong nagdurugong dangal, nakita ko ang sarili ko. Ang pagtulong sa iyo ay hindi lamang para sa iyo, ito ay para sa sarili kong paghilom. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang mukha ni Isabela. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos sa pisngi ng babae. Ito ay isang sandali ng wagas na koneksyon, isang pag-ibig na hindi na kailangan ng mabilis na tibok ng puso, kundi ng malalim na pag-unawa. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang idinampi ni Mateo ang kanyang noo sa noo ni Isabela. Walang halik, walang salita, tanging ang tunog ng kanilang sabay na paghinga sa gitna ng malamig na gabi. Ngunit ang katahimikan ng kanilang gabi ay binasag ng isang biglaang pagtunog ng telepono. Mabilis na kumalas si Mateo at sinagot ang tawag. Habang nakikinig, ang kanyang muka ay dahan-dahang naging seryoso at ang kanyang panga ay tumigas. Ano yun? Kabadong tanong ni Isabela. Ibinaba ni Mateo ang telepono at tumingin kay Isabela nang may halong pangamba. Nalaman na ni Leandro na buhay ka. May nakakita kay Nana Rosa sa palengke at sinundan siya. Ngayon din, iniutos ni Leandro na ilipat si Bianca sa isang lihim na lokasyon. Hindi na ito maghihintay ng bukas. Isabela, pinapaaga niya ang kasal. Ngayong gabi na, sa loob mismo ng villa sa Tagaytay, nang walang media at walang ibang saksi. Naramdaman ni Isabela ang paghinto ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanilang plano ay tila guguho sa isang iglap. Kailangan nating pumunta roon ngayon din, ani Mateo, habang mabilis na kinukuha ang kanyang susi ng sasakyan. Habang pinapatakbo ni Mateo ang sasakyan sa gitna ng madilim at madulas na kalsada, paakyat ng Tagaytay, ang puso ni Isabela ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Ang bawat kidlat na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa langit ay tila babala ng isang malaking sakuna. Nang marating nila ang dambuhalang gate ng bilya, tumambad sa kanila ang matatangkad na gwardiya na may hawak na mga armas, ngunit hindi doon natapos ang kaba ni Isabela. Mula sa loob ng bilya, isang malakas na sigaw ng isang babae ang umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang sigaw na kilalang-kilala ni Isabela. Sigaw ng kanyang anak. Bianca! Hiyaw ni Isabela sa loob ng sasakyan. Hindi na hinintay ni Mateo na bumukas ang gate. Pinaharurot niya ang sasakyan at sinalpok ang barandilya. Ang tunog ng pagkawasak ng bakal at semento ay naging hudyat ng kanilang marahas na pagdating. Habang tumatakbo si Isabela patungo sa pintuan ng villa, basang-base sa ulan at puno ng putik, ang malaking pintuan ay bumukas. Doon, nakatayo si Leandro. Hawak ang braso ng isang umiiyak na si Bianca na nakasuot ng puting belo na puno ng uling. Sa kabilang kamay ni Leandro ay isang baril na nakatutok sa sentido ng sarili niyang anak. Isang hakbang pa, Isabela, at sisiguraduhin kong sa impyerno kayo magkikita ng anak mo. Ang boses ni Leandro ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng kabaliwan at desperasyon. Napatigil si Isabela. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila nakikiramay sa kanyang muling pagkawasak. Sa harap niya ay ang lalaking minahal niya, ang anak na naging buhay niya, at ang kamatayan na nakangisi sa gitna ng dilim. Ano ang gagawin ng isang ina kung ang tanging paraan para iligtas ang kanyang anak ay ang isuko ang katarungang matagal niyang ipinaglaban? At sapat ba ang tapang ni Mateo para harapin ang isang halimaw na wala nang balak itira kahit ang sarili nitong dugo? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa mukha ni Isabela ay hindi na nararamdaman ng kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng takot at galit. Sa harap niya, sa ilalim ng malamig at madilim na bukana ng bilya,
Ang kanyang kaisa-isang anak ay nakaluhod, nanginginig, at may nakatutok na bakal sa sentido. Leandro, bitawan mo siya. Ako ang kailangan mo. Huwag ang anak mo. Ang hiyaw ni Isabela ay napaos, nakikipagpaligsahan sa dagundong ng kulog na tila nagnanais na yanigin ang pundasyon ng lupa. You should have stayed dead, Isabela. Ang boses ni Leandro ay hindi na boses ng isang respetadong CEO. Ito ay boses ng isang halimaw na nasukol sa sarili nitong lungga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng paranoia at desperasyon. Dahil sa'yo, nagkakagulo ang kumpanya. Dahil sa'yo, tinatalikuran ako ng mga investors. Ibigay mo sa akin ang arkibo at baka sakaling hayaan ko kayong mabuhay. Sa gitna ng panganib, dahan-dahang iminulat ni Bianca ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ina, hindi bilang isang baliw na babaeng itinakwil ng lipunan, kundi bilang isang tanggulan na handang mamatay para sa kanya. Nakita niya ang putik sa damit ni Isabela, ang mga paso sa kamay nito mula sa sunog, at ang wagas na pag-ibig na nagliliyab sa mga mata nito. Mama, sorry. Ang mahinang bulong ni Bianca ay halos hindi marinig. Ngunit para kay Isabela, ito ay isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Mama, totoo ang sinabi mo. He is a monster. Tumahimik ka! Bulyaw ni Leandro, sabay higpit ng hawak sa buhok ng anak. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng karahasan na nagpapakita ng kanyang tuluyang pagkawala ng katinuan. Humakbang pasulong si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere, bilang tanda na wala siyang armas. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa bawat galaw ni Leandro. Leandro, tapos na ang laro. Ang lahat ng dokumento sa arkibo ay nasa kamay na ng mga awtoridad bago pa man kami pumunta rito. Isang tawag ko lang at lalabas ang lahat ng iyon sa bawat news outlet sa bansa. Isuko mo na ang baril at baka may makuha ka pang kaunting awa mula sa korte. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Leandro. Hindi mo magagawa iyon. Masisira rin ang pangalan ng mga Montelirio. Wala kaming pakialam sa pangalan, Leandro. Ang boses ni Isabela ay naging kalmado, isang nakakatakot na kalmadong nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang kinuha ang makapal na folder mula sa kanyang baro at itinaas ito upang makita ng asawa. Narito ang lahat, ang bawat pekeng pirma, ang bawat nakaw na sentimo. Gusto mo ba ito? Halika, kunin mo sa akin, pero bitawan mo ang anak ko. Habang dahan-dahang lumalapit si Isabela, ang tensyon sa hangin ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Ang ulan ay tila tumigil sa pagbuhos para lamang saksihan ang huling paghuhukom. Biglang bumukas ang mga ilaw mula sa paligid ng bila. Ang nakakasilaw na liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay bumulaga kay Leandro. Ang tunog ng mga sirena na papalapit ay tila mga kampana ng kamatayan para sa kanyang ambisyon. Bitawan ang baril! Pinalilibutan na namin kayo! Ang sigaw ng mga pulis mula sa megaphone. Dahil sa gulat at pagkataranta, bahagyang lumuwag ang hawak ni Leandro kay Bianca. Sa isang iglap, tila tumigil ang takbo ng oras. Mabilis na hinila ni Mateo si Isabela sa likod ng isang haligi habang si Bianca ay nagawang makawala at tumakbo patungo sa kanyang ina. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Isabela. Napasigaw siya, isang hiyaw na puno ng pasakit, habang nakikita niyang bumagsak ang isang katawan sa semento. Ngunit hindi si Bianca, si Mateo. Sinalo ni Mateo ang bala na sana ay para kay Isabela. Ang dahan-dahang pagbagsak ni Mateo sa basang lupa ay tila isang eksenang hindi matanggap ng isipan ni Isabela. Ang kulay pula ng dugo ay humalo sa baha ng ulan,
Isang masakit na paalala ng sakripisyo. Mateo, ang sigaw ni Isabela ay puno ng pait. Tumakbo siya patungo sa lalaki. Kinalimutan ng panganib mula kay Leandro. Nilapitan niya ito at kinalong ang ulo nito sa kanyang kandungan. Mateo, huwag. Please, huwag kang bibitaw. Isabela, ligtas na kayo. Ang mahinang bulong ni Mateo, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Isabela bago ito tuluyang nanghina. Sa kabilang banda, bago pa muling makapagpaputok si Leandro, tila tadhana na ang sumingil sa kanya. Ang mga pulis ay mabilis na nakalapit at dinamba ang lalaki. Ang tunog ng pagbagsak ni Leandro sa putikan at ang pagklik ng posa sa kanyang mga kamay ay ang huling tunog ng kanyang paghahari. Nakita ni Isabela si Samantha na pilit ding tumatakas, ngunit nahuli rin ng mga awtoridad, sumisigaw at nagmumura sa gitna ng kahihiyan. Niyakap ni Isabela si Bianca ng mahigpit habang patuloy na humihingi ng tulong para kay Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga asul at pulang ilaw ng pulisya, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang pagtatapos. Ang imperyo ni Leandro ay nag-unaw na. Ang kanyang pangalan ay nalinis na, ngunit ang presyo ng kanyang kalayaan ay tila napakamahal. Habang isinasakay si Mateo sa ambulansya, hawak-hawak ni Isabela ang kamay nito, hindi bumibitaw. Tumingin siya sa langit kung saan ang mga ulap ay dahan-dahan nang nahahawi upang bigyang daan ang unang sinag ng bukang liwayway. Tapos na ba ang laban? O ito ang simula ng isang panibagong pagsubok para sa isang pusong muling natutong magmahal sa gitna ng pagkawasak? Hindi mo pwedeng bawiin ang kahapong sinunog mo na, Leandro. Ang abo ay mananatiling abo, kahit gaano mo pa ito iiyakan. Ang boses na ito ni Isabela ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang malalim at nakatutulig na katahimikan habang nakatayo siya sa likod ng makapal na salamin ng visitation room sa presinto. Sa kabilang panig, nakaupo si Leandro. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kintab ng kanyang buhok, at wala na ang mapang-aping tingin sa kanyang mga mata. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo, at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay na tila dambuhalang bigat ang pasan-pasan niya. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang maganap ang madugong gabi sa Tagaytay. Sa loob ng isang linggong iyon, ang imperyo ni Leandro ay gumuho na parang isang bahay na gawa sa baraha. Ang mga balita sa telebisyon ay walang tigil sa paglalabas ng mga dokumento mula sa arkibo ng mga Montilirio. Ang bawat pahina ay nagsilbing pako sa kabaong ng kanyang karera. Ang kanyang mga bank accounts ay na-freeze, ang kanyang mga ari-arian ay nailagay sa ilalim ng sequestration, at ang mga taong dati ay humahalik sa kanyang mga yapak ay sila pang unang nagtuturo sa kanya sa korte. Isabela, tulungan mo ako. Si Bianca, sabihin mo sa kanya na patawarin ako. Ang boses ni Leandro ay basag, puno ng desperasyon. I-withdraw mo ang mga ebidensya. Pwede tayong magsimula ulit. I'll give you everything back. Tumingin si Isabela sa kanya nang may halong pait at awa. Everything back? Maibabalik mo ba ang 30 taon ng buhay ko na ninakaw mo? Maibabalik mo ba ang mansyong Montilirio na tinupok mo? Maibabalik mo ba ang tiwala ng anak mo? Umiling si Isabela. Wala ka nang maibibigay sa akin, Leandro, dahil wala ka ng pag-aari. Kahit ang iyong dangal, matagal mo nang ipinagpalit sa ambisyon. Sa labas ng presinto, ang mundo ni Samantha ay gumuho rin. Upang iligtas ang sarili, tumestigo siya laban kay Leandro, ngunit hindi rin siya nakatakas sa batas. Ang kanyang marangyang buhay ay napalitan ng mga kaso ng obstruction of justice at complicity sa mga ilegal na transaksyon. Ang babaeng dati ay nangmamata kay Isabela ay isa na ngayong halimbawa ng taong iniwan ng lahat sa oras ng kagipitan.
Habang naglalakad si Isabela, palabas ng gusali, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Hindi na ito ang araw na nakapapaso, kundi ang araw na nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa parking lot, naghihintay si Bianca. Ang dalaga ay tumakbo patungo sa kanya at niyakap siya ng napakahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Mama, salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Hikbi ni Bianca. Hush, anak. Nandito na ang mama. Hindi na tayo muling magkakawalay. Tugon ni Isabela habang hinahaplos ang buhok ng anak. Mabilis silang nagtungo sa ospital. Sa loob ng isang pribadong silid, nakahiga si Mateo. Ang puti ng mga dingding at ang amoy ng disinfectant ay tila nagpapaalala sa bawat sakripisyong dinaanan nila. Ang ritmo ng makinang nagbabantay sa tibok ng kanyang puso ay ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa kama. Nakita niyang dahan-dahang imulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Bagamat maputla, may ngiti pa ring sumilay sa mga labi ng abogado nang makita ang babaeng kanyang ipinaglaban. Buhay ka pa pala, Attorney Mateo. Biro ni Isabela, bagamat may mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ako pwedeng mamatay nang hindi nakikitang muli ang iyong nangiti, Isabela. Mahinang sagot ni Mateo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw sa ibabaw ng kumot, tila naghahanap ng pamilyar na init. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Mateo. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang pangako na sa pagkakataong ito, wala nang kailangang magtago, wala nang kailangang masaktan. Ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay tila nagsasabing ang unos ay lumipas na at ang lupa ay handa nang muling tamnan ng bagong pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, alam ni Isabela na may isa pang huling misyon na kailangan niyang tapusin. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Nakatitig si Isabela sa labas ng bintana ng ospital kung saan tanaw ang mga ulap na dahan-dahang naglalakbay. Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa kanilang pagbabalik sa Vigan? At paano nila muling itatayo ang isang tahanan mula sa mga abo ng nakaraan? Ang sikat ng umaga sa Calle Crisologo ay may dalang kakaibang haplos sa balat. Hindi na ito ang init na nagpapaalala sa apoy ng nakaraan, kundi isang malambot na yakap ng bagong simula. Ang tunog ng mga martilyo at lagari mula sa loob ng bakuran ng mansyong Montelirio ay nagsisilbing ritmo ng muling pagkabuhay. Ang bawat pagpukpok sa pako ay tila pagbabao ng mga masasakit na alaala sa ilalim ng lupa upang bigyang daan ang mga bagong haligi na gawa sa matitigas na nara at kamagong. Nakatayo si Isabela sa gitna ng bulwagan, suot ang isang payak na puting damit na gawa sa abaka. Wala na ang mga mamahaling hiyas na nagmula sa yaman ni Leandro, ngunit ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang uri ng ganda na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang ganda ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na sarili. Ang dating itim at sunog na mga dingding ay napalitan na ng mga bagong pinturang kulay krema at ang amoy ng usok ay tuluyan ng nilamon ng bango ng sariwang barnis at mga bulaklak ng rosal sa hardin. Mama, handa na po ang mga dokumento para sa Montelirio Foundation. Ang tinig ni Bianca ay pumailan lang mula sa pintuan. Lumapit ang dalaga sa kanyang ina. Bit-bit ang mga papeles na magbibigay daan sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa ekonomiya at pamilya. Wala na ang dating mapagmataas na Bianca. Ang nakatayo sa harap ni Isabela ay isang dalagang natuto sa pait ng pagkakamali at ngayon ay nagnanais na maging bahagi ng solusyon. Salamat, anak. Ang pundasyong ito ang magiging buhay ng bahay na ito. Mabilog na tugon ni Isabela habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Hindi natin hahayaang may ibang babaeng makaramdam ng naramdaman ko noon. Ang pakiramdam na wala kang boses dahil wala kang hawak na ari-arian.
Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan sa harap at ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay tila isang malambot na musika sa pandinig ni Isabela. Pumasok si Mateo. Dahan-dahang naglalakad gamit ang isang baston dahil sa sugat na tinamo sa kanyang hita. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tapang pa rin ng dati. Sa kanyang pagdating, tila mas lalong lumiwanag ang silid. Attorney Mateo, bawal ka pang magpagod, di ba? Biro ni Bianca nang may kasamang nangiti bago ito maingat na lumabas upang bigyan ng pagkakataon ang dalawa. Lumapit si Mateo kay Isabela. Huminto siya sa harap nito at sa loob ng ilang sandali, ang tanging maririnig ay ang sabay na paghinga ng 2 taong na hanap ang isa't isa sa gitna ng pagkawasak. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kamay ni Isabela at pinagtiyap ang kanilang mga daliri. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Isabela sa kasalukuyan. The court officially finalized the liquidation of the Calderon assets today, Isabela. Mahinang wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Leandro's appeal was denied. Everything he took from your mother is now back in your name. You are finally free, not just in spirit but in law. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga kalsadang bato ng Vigan. Alam mo, Mateo, nung una akong dumating dito, akala ko ay narito ako para mamatay sa limot. Hindi ko akalain na dito ko pala mahahanap ang tunay kong buhay. Dahil ang mansyong Montelirio ay hindi lamang gusali, Isabela, ani Mateo, habang masuyong itinititig ang kanyang mga mata sa babae. It is you, strong, resilient, and timeless. Dahan-dahang lumabas ang dalawa patungo sa beranda. Pinanood nila ang pagdaan ng mga kalesa sa Calle Crisologo. Ang mga taong bayan na dati ay bumubulong tungkol sa baliw na asawa ni Calderon ay tumitingala na ngayon nang may respeto sa babaeng muling bumuo sa dangal ng kanilang bayan. Hindi na siya ang biktima, siya na ang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Huminto ang hangin at ang katahimikan ay tila isang banal na sandali. Tumingin si Mateo kay Isabela at sa kanyang mga mata ay may isang tanong na matagal nang naghihintay ng kasagutan. Isabela, tawag niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa lalim ng emosyon. Marami na tayong pinagdaanan. Marami na tayong sugat na pinaghilom ng magkasama. Ngayong tapos na ang ulan at maayos na ang iyong tahanan. Handa ka na bang isulat ang bagong kabanata ng ating buhay? Isang kabanata na hindi na tungkol sa batas o sa nakaraan, kundi tungkol sa atin? Naramdaman ni Isabela ang isang mabilis, ngunit matamis na pintig sa kanyang dibdib. Ang susing dati ay nakatago sa kanyang laket ay wala na doon, dahil ang pintuang kinakatawan nito ay tuluyan na niyang nabuksan. Hindi lamang ang pintuan ng arkibo, kundi ang pintuan ng kanyang puso. Tumingin siya kay Mateo at sa isang matamis at dahan-dahang pagtango ay ibinigay niya ang kanyang sagot. Handa na ako, Mateo. Sa pagkakataong ito, tayo naman. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dulo ng kalsada, naglalabas ng kulay kahel at lilang liwanag sa langit ng Vigan, na natiling magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang mansyong Montelirio ay muling nakatayo, hindi na bilang isang imbakan ng mga lihim, kundi bilang isang tahanan ng pag-asa. Paano kaya haharapin ni Isabela ang kanyang bukas bilang isang babaeng ganap ng malaya? At ano ang mga aral na maiiwan ng kanyang kwento sa mga pusong kasalukuyan pa ring nakikipaglaban sa sarili nilang mga unos? Ang paglubog ng araw sa Vigan ay may dalang kakaibang ganda, isang paghahalo ng kulay ginto, kahel, at lila na tila isang dambuhalang painting sa kalangitan. Sa ilalim ng mga sinag na ito, ang mga kalsadang gawa sa bato ay nagniningning, tila mga diamanteng dumaan sa matinding pagpukpok ng panahon. Sa loob ng bakuran ng mansyong Montelirio, hindi na katahimikan ang naghahari. Ang tunog ng mga tawanan ng mga bata mula sa maliit na paaralang itinayo ni Isabela
at ang ingay ng mga kababaihang nag-aaral ng bagong kabuhayan ay pumupuno sa hangin. Ang bahay na dati ay tila isang libingan ng mga lihim ay naging isang buhay na monumento ng pag-asa. Nakatayo si Isabela sa beranda. Pinagmamasdan ang kanyang anak na si Bianca na masayang nakikipag-usap sa mga benepisyaryo ng Montelirio Foundation. Napangiti si Isabela. Sa tanong na kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanya, ang sagot ay hindi isang simpleng oo o hindi. Hindi niya kailanman malilimutan ang pait, ngunit pinili niyang bitawan ang bigat ng galit upang hindi na siya muling maging bilanggo ng nakaraan. Ang katarungan ay nakamit na at sapat na yon para sa kanyang kapayapaan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang tabi. Lumapit si Mateo, hindi na gumagamit ng baston, at marahang ipinulupot ang kanyang braso sa baywang ni Isabela. Ang pagsandal ng ulo ni Isabela sa balikat ni Mateo ay isang simpleng kilos na nagsasabing sa wakas. Nahanap na niya ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito isang bahay na gawa sa bato, kundi isang pusong handang tumanggap sa kanya ng buong buo. Iniisip mo pa ba siya? Mahinang tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tila isang malambot na bulong sa hangin. Paminsan-minsan, sagot ni Isabela habang nakatingin sa malayo. Iniisip ko kung nahanap na rin ba ni Leandro ang kanyang sariling katotohanan sa loob ng rehas. Pero hindi na ito masakit, Mateo. Ang sugat ay naging pilat na lamang. Isang tanda na ako ay lumaban at nagwagi. Nahanap na nga ni Isabela ang tunay na binyen, ang kapayapaang hindi nakadepende sa apelyido ng ibang tao o sa yaman ng isang kumpanya. Nahanap niya ito sa kanyang sariling paninindigan, sa pagmamahal ng kanyang anak at sa katapatan ng lalaking nasa tabi niya. Ang aral na maiiwan ng kanyang buhay ay malinaw. Ang katarungan ay maaring magtagal, ngunit hindi ito kailanman natutulog. Ang isang babae, gaano man siya dinala sa dulo ng kanyang hangganan, ay may kakayahang baguhin ang kanyang pighati upang maging isang lakas na magpapagaling sa iba at sa kanyang sarili. Sa huling sulyap ni Isabela sa naglalahong araw, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Mateo. Ang kanilang mga anino ay nag-isa sa kalsada ng Vigan, habang ang mansyong Montelirio ay nananatiling nakatayo ng buong dangal sa ilalim ng unang bituin sa langit. Tapos na ang ulan. Ang bagyo ay lumipas na. At sa bawat hakbang patungo sa bukas, baon ni Isabela ang katotohanang siya ay hindi na kailanman magiging isang basag na plorera. Siya ay si Isabela Montelirio, ang babaeng bumangon mula sa abo, at ang kanyang kwento ay hindi kailanman mabubura.